pagkategi sa kanya is a brazen criminal act. Biruin mo, pinuntahan siya sa bahay, binangbang ng ilang beses sa ulo. Yung tumegi sa kanya, it looks like galit na galit sa kanya. Tatay mo karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon, nakagarapon. So ngayon itong si Mima Alicia, kilala naman natin siya eh. She is not a nice person. Yung vlog niya is really about trolling, pambabalahura kay VP, ganyan-ganyan. Yung nangyari kay Mima Alicia, nobody wants that to happen to her. Kahit pa sobrang asshole niya sa vlogging, I do not wish her harm. Kasasabi ko lang to kagabi nung nag-live ako. Sabi ko nga, sa social media at sa politics lang. Pero wag naman tayo aabot sa patayan. Wag tayong umabot dun sa ganyang kabrutal na no. Now, obviously, the immediate reaction of the anti-Duterte community is to spin it and idiin yung nangyari kay Mima Alicia sa mga DDS. And some pages, pro-BBM pages, is brazen and stupid enough na sabihin na, ano yan, mga Duterte Death Squad ang gumawa niyan kay Mima Alicia and things like that. And sobrang baboy lang kasi while I do not celebrate what happened to Mima Alicia, let us just be real here. Mima Alicia is not a nice person. Hindi ko sineselebrate yung nangyari kay Mima Alicia. No one deserves that. Pero mali naman na while wala akong masyadong bubog sa nangyari sa kanya, I do not celebrate what happened to her and I hope she gets justice. Sabi ni Jupao, sorry Ma'am Joey, di ako naaawa sa kanya. Na buwisit lang ako na ini-spin ito ng mga BBM vloggers as if kagagawan ito ng mga Duterte supporters or kagawan to ng kampo ng mga Duterte. I would just like to inform everyone how Mima Alicia is a person na hindi naman talaga kaiga-igaya. Meron talagang attitude to si Mima Alicia. I'm going to tell you something about some bits that I know about Mima Alicia. Pero it doesn't mean na it doesn't mean na ito yung reason kung bakit nangyari sa kanya yan. Hindi natin alam. Pero it is something that the authorities should explore. First and foremost, I would just like to tell you my experience, my personal experience kay Mima Alicia. Si Mima Alicia, follower ko yan sa TikTok noong before election, tsaka immediately after election. So kilala ko siya, but I never met her personally. Kilala ko siya kasi nanonood siya ng vlog ko sa TikTok. Nagkaroon ng mga kaaway si Mima Alicia na mga followers ko din. And I think that is the time when I started parang kakaiba tong batang to, ganyan. Kasi meron siyang nakaaway na follower ko rin, nakaibigan ko rin. At yung away turned into a very, very ugly away. As in, sobrang balahuraan na away. Yung nagbababuyan sa social media. And when I say babuyan, yung babuyan na malala na alam mo yun, yung mga personal stuff, sinasabi, pinopost yung mga anak, pinopost yung mga kamag-anak, yung mga ganyan-ganyan. And it was an ugly fight that I have to tell my friend na, alam mo, better na wag mo nang patulan to. Kasi ito yung tipo ng tao na hanggat hindi ka tumitigil, hindi siya titigil. Ganun siyang klaseng tao. So that is my first glimpse of Mima Alicia as a person. Hindi talaga siya nice. Later on, nagkaroon na siya ng mga issue. May sariling lakad na to si Mima Alicia na mga ginagawa. And di ba na-issue pa nga siya na parang isang Zoom call na nandun si Mima Alicia hosted by Nino Barsaga, kung saan nag-handle itong si Nino Barsaga ng mga BBM vloggers ng mga Martin vloggers. Babayaran kayo hanggang 2028 ang kontrata ninyo. Ang gagawin nyo lang, atakihin si Inday, atakihin mga Duterte, things like that. Tapos bayad kayo hanggang 2028. Mga ganong etchos. Mima Alicia was in that Zoom call. Ngayon, sa akin kasi parang yung mga tao, bahala na kayo sa mga trip ninyo. Kung gusto nyo magbabayad kayo. Parang, hindi na ako mako-concern dyan. Konsensya nyo na yan tsaka sarili nyong desisyon yan
Siya din nagkalat na may anak si Banat Bay, sabi ni Ann Harot. Actually, marami talaga siyang chismis. At yung mga chismis ni Mima Alicia, karamihan talaga, mga sobrang mga wala talagang basis. May mga, alam mo yun, yung minsan, kasi hindi ko naman talaga pinapanood yung vlog ni Mima Alicia eh. Pero, I remembered, nagkaroon ng insidente na, nagkaroon ng public issue yan si Mima Alicia, kung saan lumabas siya, nabugbog, sarado siya. So, I think that was maybe last year. And, alam mo yun, yung, kasi this kind of people, you kinda expect yung mga ganyan, yung mga nabugbog siya, yung mga unfortunate things to happen. Kasi nga, ito yung mga tipo ng tao na mahirap makausap. Tapos yung alam mo yung unpredictable, yung parang makikipag-away. Alam mo yung parang may rabies pag nagalit. Nakita ko lang yung vlog niya now, circulating here on YT, babaeng nagpaayos ng ilong, sabi ni 3K Brandy. Wala naman kasi talagang pumapansin dyan. Kasi nga, yung mga content niya, sobrang baboy. I remember, mga BBM vloggers kasi talaga yan eh. So, before, nung parang si Maharlika pa yung sobrang mainit no, na laging kumukontra kay Lisa at kay Bongbong Marcos. I remember kinontent rin yan si Maharlika eh. Tapos baboy talaga yung content niyan. Kasi sobrang baboy talaga. Kinontent rin yan si Crisette. And sobrang bababoy din ng mga sinabi niya kay Crisette. I am just telling this ha. I'm just putting it out there. Kasi nga, ang sinisisi nila, mga Duterte supporters. Bakit hindi natin pag-usapan kung anong klaseng tao si Mima Alicia? Bakit hindi nyo i-reveal na marami talaga silang marami talagang may hindi gusto dyan kay Mima Alicia. Whether Duterte supporters or non-Duterte supporters. Noong March 2026, nag-file siya ng kaso dun sa kanyang ex-boyfriend. Rumor has it na talagang, kasi nga nagbugbuga na yan before eh. Si Mima Alicia at saka yung ex niya, very toxic yung relationship nila. Very, very toxic yung relationship nila. So nagbugbuga na yan before. In fact, nag-live yan si Mima Alicia maybe 7 or 8 months ago, na pinapakita niya talaga yung mga pasapasa niya, yung mga bugbog niya. Dahil ganun yung toxic talaga yung relationship nila nung ex niya. Yung ex niya named Kyle. Ngayon, itong si Mima Alicia, ilang beses na rin niya na-take down na ng page. Ngayon, marami pong page yan si Mima Alicia. Merong, Mima Alicia 1.0, 2.0, ganyan-ganyan. Tapos, meron din siyang page na Online Tita Mia. Okay, siya rin yan. Ayan. Itong page na to. Siya rin yan. So, if you're going to scroll down, dun sa mga post niya, ayan, one day ago, ayan, binabash niya dyan si, Inday, yung Office of the Vice President. Parang pinuntahan nila yung, yung Office of the Vice President, yung Disaster Response Center ng Office of the Vice President, and she tried to mock it. And then one of her last post doon sa page na yon ay ito. So sabi niya, gusto niyo ba ng story time tungkol sa ex na may scandal viral video about sa mga resibo san kwartan na gin pinadaraan ko sadto dikan an ginhimo gin pinan babaye habang adeak sa Manila pati scooter ko gin pinambabae. Siguro scooter yon. Scooter ko pinambabae. Ayaw akong tigilan kaya gusto ata ibulgar ang baho niya. Okay? I do not understand. I think Mima Alicia is waray and marami siyang mga komento dito. So if you're going to look at this post, ito yung post na sinasabi ko, Ayan. And if you're going to look at it, so maraming mga pictures dyan na lumalabas. Pictures nung someone named Kyle Anthony. So it looks like merong existing issue ito si Mima Alicia doon sa ex-boyfriend niya. Doon sa ex-boyfriend niya named Kyle, okay? Number 1, nagbubugbugan sila. Number 2, dinimanda ni Mima Alicia ng VAUSI, Violence Against Women, yung Kyle na yan. And this is something that I posted in my FB. I have to talk about this kasi sobrang unfair na tinatwist ng mga anti-Duterte itong nangyari kay Mima Alicia as if kasalanan ng mga Duterte supporters. So ito, nilagyan ko lang ng flower yan, pero if you're going to visit that page, panulat ni Kapepe, meron niyang post noong March 18. Sabi dun sa post na yon, nireklamo na sinasabing BBM vlogger na si Alicia Lipata, aka Mia Fernandez, Mima Alicia,
and Alicia comments. Sabi ko sa inyo, marami silang marami siyang page. Ang ex-boyfriend niyang si Kyle, si Alicia Lipata ay taga Lowang, Northern Samar. Ano kaya ang ugat ng pangyayaring ito? Sabi ng mga netizens, ang kasong vowsy ni Alicia Lipata, aka Mima Alicia, na na-file sa Pasay ay na-dismiss. Itong reklamong vowsy naman niya ngayon ay sa Pasig niya na i-file. Kaya anong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Ano ang totoong kwento? Okay. And like I said, Mima Alicia had been posting and doing lives pertaining dun sa bugbugan nila ng kanyang ex. So if you're going to, you can actually check another link in that post na kung saan, this was in March 18 also, nag-file ng case nung March 14 ulit itong si Mima Alicia. Kasi allegedly, na-dismiss yung vowsy niya sa Pasay, tapos nag-refile ulit. At kung saan, kinasuhan nga niya ulit itong certain Kyle na ito. I would just like for everyone to look at the facts. May history ng bugbugan si Mima Alicia. May history siya ng siraan ng buhay dito sa kanyang ex na pinupost niya sa social media. Kagaya nun, yung pinakita ko sa inyo na online Tita Mia. And that is Mima Alicia's page. And yung mga post dito are actually activities of Mima Alicia. Like for example, ito, meron siyang mga minute na friends, kumain sila, ganyan-ganyan, and things like that. Okay, those people who are saying na may kinalaman ng mga Duterte dito or whatnot, pag-usapan muna natin kung anong klaseng tao si Alicia. Again, I am not celebrating what happened to her. But it is unfair that you are going to point to the Duterte supporters or to the Dutertes kung ano man yung nangyari kay Alicia. Sana naman maging fair tayo. At kahit ayoko kay Alicia, kahit hindi ko siya bet, kahit inis na inis ako sa kanya, gusto ko pa rin siyang makahanap ng hustisya. Dati pagtapos, nagkapera sa ngagba. Sabi ni, di kilala ng mga DDS yan, ba't nagbaaksayan ngayon lang siya sumikat. Well, ngayon importante yung kwento niya. Kasi nga, victim rin siya ng victim rin siya ng karahasan eh. Very, very violent yung pagkategi sa kanya eh. 'Di ba? And yung pagkategi sa kanya is a brazen criminal act. Biruin mo, pinuntahan siya sa bahay, binangbang ng ilang beses sa ulo. Yung tumegi sa kanya, it looks like galit na galit sa kanya. Kasi sinugurado sa ulo binire. The reason why I am talking about this, and the reason why I think this is important is because this event is going to be, ngayon nga lang, nakita na natin, ginagamit na nila sa political, for political clout itong nangyari na to Tinutwist na nila, in the middle of the impeachment, pagkatapos ginagamit nila yung threat issue, yung mga ganyan. Grabe gigil yung tumira, sabi ni Ultimate Born. Totoo. Grabe yung gigil ng tumira. Ngayon, may isa pa pala akong gustong i-point out. May isang account. Gusto ko lang parang ipakita na grabe talaga yung away nila. Grabe talaga yung away ni Mima at saka nung ex niya. Merong isang account na ito yung pangalan. Ito yung pangalan ng ex niya Okay? So if you're going to look at this account, ang nakalagay dito, my second account, Kyle Anthony Tan Kui. Okay? Itong account na to, gamit yung picture nung certain guy na yon. But if you're going to scroll down, lahat ng mga post doon, derogatory para kay Kyle. As in, yung mga ganyan. Kagaya nito, customer satisfied, 2 puffs, solve, deep throat, 1,700 pesos only. Parang itong account na to was created to humiliate Kyle. Pagkatapos meron pang mga picture na labas yung kanyang talong, yung mga ganon, pinost pa yung kanyang driver's license. So, I am just pointing this out at merong mga very, very personal photos na nakalagay din. So, the primary suspect is the ex, sabi ni Gracia. Well, hindi pa naglalabas ng official report yung PNP. Although narinig ko sa DZRH na interview na isa ito sa mga anggulo na binabantayan nila. Yung kaninang page na pinakita ko sa inyo, hindi ko na lang kasi mapakita ngayon kasi sobrang lalaswa ng mga nakapost doon. Pati yung lalaki nakahubad, tapos nilagyan lang ng smiley yung talong, yung mga ganon. So, I do not know, pero I am not saying na si Alicia ang gumawa nitong page na to or whatsoever. What I am saying is that si Kyle merong kaaway na matindi. Si Alicia, ilang beses niya nang dinimanda itong Kyle.
meron ding history itong si Kyle at si Mima Alicia ng bugbugang malala. Okay? So if you're going to tell us na Duterte ang may kasalanan dito, why don't you look at this angle first? Kasi ito yung reasonable eh. You know, there might be other possibility. Hindi naman foolproof yung theory na yan. Hindi naman foolproof yung theory na yan na baka si Kyle ang merong interest na ipategi itong ipa-unalive itong si Alicia, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung meron pang ibang explanation. Okay? But at this moment, at this point, a reasonable person will look at any kaaway of Alicia before nangyari sa kanya. Anti-Duterte si Mia, pero during FPRR this time, buhay na buhay siya. Sa panahon pa na sinusuportahan niyang presidente, siya nagurgur. Correct, hindi natin alam kung sino ang may matinding galit sa kanya to the point na gawin yan. Pero wag nyo kaming bullshitin. Kayong mga BBM vloggers, kahit kayo may mga issues kayo kay Alicia. Alam nyo na meron talagang hindi magandang ugali ang bata na yan. Kasi pagka nakaaway niya, away talaga eh. Ganun yung ugali niyang bata na yan eh. Pagkakaaway niya, kaaway niya talaga, as in. Pero mabalita about sa hatian daw magbayad, sabi ni... Well, yun yung isa sa mga anggulo na umiikot, na parang nagkaroon ng problema sa hatian, ganyan-ganyan, yung mga ganong etos-etos, ganon, parang magkano ang bigayan, things like that, yung mga ganong-ganong. Pero I don't think they are going to they're going to talaga because of 2 million pesos, hatian sa 2 million pesos, puputukan mo ng 5 bala sa ulo. Bata pa pala siya. Yes, sobrang bata pa niyan. Ayun, okay? Now, ngayon, isang sure natin dito is that ganito nakabrisan gumawa ng krimen yung mga kriminal. It has nothing to do whether yung biktima is BBM supporter, DDS, yellow, pink, or whatsoever. It doesn't matter. Ang biktima ay biktima. Pag ikaw ay naging biktima ng karahasan, wala kang politika. Your politics doesn't really play a role in it. So, palala na tayo ng palala yung sitwasyon natin ngayon.